Kaya yung agreement na yan, kung totoo, nasabi ko na sa mga militarya, you should not keep anything secret when you are talking about the national security. Ang mga military nandyan talaga yan. Nandyan man si Anyo, he was my national security advisor. Advisor mo yan, Bongbong. Tanungin mo kung mayroon bang gentleman's agreement. Ayaw ko mag-insulto. Inumpisahan mo eh. O tinawagan mo sana ako, hindi ka makatanggap nito. Ikaw, hindi ka nakatapos hanggang second year college ka lang. Kaya kung sabihin, mas marunong kayo sa akin. Alam kong ginagawa ko. Diplomatic and consular procedure. Master ko po yan, dumaan ako dyan. Ako una yung nagsabi na drug addict siya. Hindi naman ako nag-i-invento ng istorya. Pero yung mga PDEA reports nila ngayon sinasabi na totoo, na hindi totoo. Natural yan, ma'am, kasi panahon ni Marcos. Ano, agency in government can go head-to-head with the president sa bagay na yan. So, sinusuppress yan. Kung sinabi ko sa inyo, noong as early as, hindi pa ako presidente. Noong presidente, mas lalo ko nakita. I saw it again. But yung dito sa Davao, because of, ano talaga ako sa droga, pinakita nila na si Marcos na doon. Hindi ko binigyan ng importansya. Ang sinabi ko lang sa kanila, trabaho lang kayo. Huwag na ninyo akong isali na lalabas na personal akong magalit kay Marcos. I do not need it. But when I was president, I was already looking at yung full the full story of yung pagka-addict ni Marcos. Kaya lang naman, ma'am, sabi ko, sana hinuli na lang nila noong ang pagkamali ko lang rin, kasi mayor lang ako, yung unang nakita ko. Sana nung na-presidente ako, pero wala na yung unit, wala na sa mga, so, siguro sa Pasig River na, hindi natin galaw yan dyan. Ako ay firmly believe, with all honesty, hindi naman sa akin generated by my personal ay ayaw ko sa kanya. Kaibigan ko yan si President. Gusto ko nga protektahan. May ano kasi, ano ba naman yan, everybody's doing it. Kaya yung sinabi ko sa mga ano, parang ano lang na, kasi, bago yan not really a specific order na you try to kasi vice presidente ako. No, presidente ako. Pero ako, tuniwala ako kasi nakita ko at hindi naman sa yung aking innate native na galit ako kay hindi yan, Mr. Marcos. Yung napinakita sa akin ng presidente. Alam ko yan, pinakita rin sa iyo pa si presidente ka. O takot lang yung gagawin sa SPDM. At lahat yung dokumento na yan, talagang inano na yan. Either they were erased. So, Sir, Mr. President, huwag kang magaling. Mali yung ginagawa mo.
And I am accusing you. Mr. President, remember that one day you will step down. Do not ever dream of extending your term. Luin mo naman itong bagong konstitusyon. Palitan mo lang yan. Isang sentence lang yan dyan. Walang economic provision. Huwag maniwala yan. Noon pa yan, economic provision is the usual excuse. Isang sentence lang dyan sa konstitusyon natin. Yung that the president is good for one term. Tungkol lang yan. That the president is eligible to run again and again and again hanggang matanggal siya sa trabaho, to be a military coup d'etat or whatever. Don't count on the, sabi mo, loyal military sa'yo. Balik ka niya. And you are being authoritarian leader now. Do not push your luck too far. Kasi marami pa rin Pilipino, hindi lang umiibig. Ako nga, hindi ako umiibig eh. Pero pag pinilit po ako, nga ako talagang pastor, mapipilitan pastosin kita. Kung magalit ka sa akin, hindi. Nasa iyo. Patayin mo ako, pakulong mo ako. But remember, hindi lulusot yan sa tsatsa mo. At matani, manatili yung hanggang 6 years ka lang. Malapit na. Malapit na. So, dreaming ka. Sinabi ko sa iyo, huwag mong pilitin gaya sa ginawa ng tatay mo. Anak ka ng putat, talagang ginagawa mo na. Beware of the consequences sa mga bagay nito because do not with the Constitution. At yung extended, bakit kayo maka-presidente lang gusto ninyo? Pati yung, ayaw ko lang sabihin, pati yung tatay mo eh. Kalit-silit siya kasi umaba ang panahon. Yung Constitution na yan, sagrado yan. It's the Bible of the people. Sinabi ko na sa iyo noon, Mr. President, ayaw ko makipag-away. Naging presidente ako eh. I have the resources lahat. But wala akong, never had the idea of, ganun. Kontento na ako doon sa 6 years. Dapat makontento ka na. And you try to redeem the name of Marcos. Do not destroy it for the second time. Kasi it might not really be good for you.